O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring, ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ni Hesukristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina. Ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relyoso at relyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon ay ikatatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ang tema ng ating misa, Liwanag sa Karimlan. Ngayong ikalawang linggo ng Abril, ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, patuloy tayo sa pakikipagtagpo kay Kristong muling nabuhay. Pinapayapa niya ang kalooban ng kanyang mga disipulo at iminulat ang kanilang isipan upang ipaunawa ang mensahe ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang kapalaran ng pighati at luwalhati. Sa tanglaw lamang ng muling pagkabuhay natin na pagwawari ang kahulugan ng marahas na pagdurusa at kamatayan ni Kristo. Gayon din sa liwanag ng kanyang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggang tinamo niya para sa atin, natatanggap natin ang mga pagsubok sa buhay ng buong pananalig at hinahon. Tunay na siya ay liwanag sa iba-ibang anyo ng karimlan. Kay Kristong nabuhay lamang lumilinaw ang lahat at napaglalabanan natin ang maraming anyo ng kamatayang nagbabanta sa ating buhay. Ang lahat ng uri ng kadiliman. Sa Eukaristiyang ito, hilingin natin ang ibayong pananalig, hinahon at lakas para sa ating sarili at sa lahat nating mahal sa buhay. Magsitayo pong lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Sa pagtitipong ito bilang mag-anak ng Diyos, buong pagpapakumbabang hilingin natin ang kapatawaran ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesucristong ipinako sa krus at muling nabuhay, ang pinakabuod ng pangaral ng mga apostol. Makikita natin itong itinatampok sa talumpati ni San Pedro matapos niyang pagalingin ang isang lalaking lumpo mula ng isilang. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao,
ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos, na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sa may pasikatin, liwanag sa iyong piling. Ipinaaalaala sa atin ni Wang, ang ating kaligtasan ay nagmumula kay Jesus at ang pagkilala at pag-ibig sa Diyos ay di lamang pang-isip at damdamin. Bagkus, ito'y higit sa lahat, pagsunod sa kanyang mga kautusan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iya'y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paano nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-alinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala, dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko noong sabihin ko sa inyo, noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron ka bang lubos na kinatakutan? Nung bata pa ako ay takot sa mga multo. Sino ba sa atin ang hindi natakot sa mga multo? Kahit matanda na tayo, kung minsan ay tinatayuan pa tayo ng balhibo, kabag ito ang pinag-uusapan. But sinabi ng isang matatanda nga, Father, huwag kang matakot sa multo o patay, kundi matakot ka sa buhay. Siguro totoo talaga, no? Kasi ang patay ay hindi ka na kayang saktan, subalit buhay ay nakakapagbigay sa atin ng mga problema. Marahil ay karaniwan naman sa atin ang magkaroon ng takot sa mga multo. Sa katunayan, kahit nga ang mga alagad ay nakaramdam din ng pagkatakot sa inakala nilang multo ng si Jesus. Hindi lang nagparandam, pero nagpakita pa sa kanila. No, ito na nangyari sa ating ebanghelyo. Biglaan lang, nandyan ng Panginoon, and then, kaya nga natakot sila. Kasi, my dear brothers and sisters, na normal lang ang takot nila dahil they witnessed the death of Jesus. No, saksi silang lahat sa pagkamatay ni Jesus. Kitang-kita nila ang kanyang paghirap sa krus at ang kanyang kamatayan. Kaya nga, akala nila nga, multo talaga si Jesus. My dear brothers and sisters, kaya nga sa ating ebanghelyo ngayong linggo, si Kristo muling nabuhay ay nagpakita sa mga disipulo at nagsabi, peace be with you.
sumainyo ang kapayapaan. No, dahil alam natin ang pakiramdam ng mga disipulo ay takot at pagamba. So it's we can say two ways, no, itong peace, no, itong kapayapaan. The meaning isa dahil sa takot at pangamba ng mga apostol, puno ng takot ang puso nila. And then secondly, my dear brothers and sisters, because it's also a way to comfort them and forgive them for what they did, no? They abandoned, pinabayaan na si Jesus, no? Itinikwil pa, and ibinanta pa si Jesus. So for their unfaithfulness, for their what they did, no? The betrayal, for everything, Jesus say, I forgive you. Patawaran, no? Tawad na ngayon. And then, now, you are free na again. So, my dear brothers and sisters, He gave this peace upang mawala ang kanilang takot at kalungkutan. At, of course, no, hindi pa sila naniniwala nga siya, si Jesus. Kaya nga sabi niya, humingi siya ng pagkain na may makakain ba kayo? So then, He was given a piece of fish and then kumain siya sa harap nila, then naniniwala sila. So my dear brothers and sisters, may mga multo rin tayong kinatakutan sa ating buhay. No, and we call it ghost, no? Ghost in our life. Ang mga multong ito ay patuloy na nagpaparandam sa atin at nagbibigay sa atin ng takot upang hindi tayo makapamuhay na masaya at mapayapa. Walang iba, no? Ito, yung mga things na that disturb us. Maybe they take away our peace, take away our happiness. Yan ang mga ghost sa ating buhay. Kaya nga, like in our gospel, meron tayo din, no? Fear of present, ang mga takot sa ngayong panahon. And also, we call it ghost of the past, no? Yung mga multo ng nakaraan. So ano po yung mga fear of the present? Lalo na yung mga problema sa pamilya, trabaho, relasyon, masamang karanasan natin, kasalanan, galit, selos, itong lahat. Because dahil sa itong mga lahat na minsan hindi tayo makatulog, di ba? Kahit na it's almost maybe 12 o'clock, midnight, pero hindi tayo nakakatulog dahil parang something is disturbing us. Something is keep us awake. So my dear brothers and sisters, kaya nga ang tawag natin ay mga ghost, no, or multo, because dahil sa mga itong lahat na hindi tayo nakaka-move forward sa ating buhay at hindi natin nakikita ang magagandang plano ng Diyos sa atin. Then secondly, meron din tayong kinatakutan sa nakaraan. Ibig sabihin, the ghost of the past. No, like katulad sa mga alagad, no? Because meron silang mga ghost, that is the betrayal, that is that unfaithfulness, that they abandoned Jesus. Peter denied, sabi niya, hindi ko kilala. Itong lahat, so bigat pa rin ang nararamdaman niya. Kasi he lived with Jesus, no, mga 3 years, and then sabi niya, hindi ko kilala kung sino ba siya. Then si Judas, no, even because of that experience, no, he committed suicide. Ang ibang mga disipulo, no, nga puno ng takot, pangamba, anxiety, worry, all this dahil sa ang ginawa nila. So kung minsan ay may mga pangyayari sa ating buhay, sa atin, sa nakaraan, ang hanggang ngayon ay hinahayaan natin, multuhin tayo sa kasulukuyan. Ang ating ghost of the past ay maaring ang masasamang bagay or experiences, mga relations or memories. Kung minsan ay may mga sugat na kung tutuisin ay magaling na naman, ngunit ang peklat ay nagbibigay pa rin ng kirot sapagkat hindi natin tanggap na naghilom na ito. So all of us have wounds, no? So may sugat sa atin. Hindi physical, no? But maybe emotionally or in many other ways, no, we have. Lalo na mula sa mga magulang natin or mga membro ng ating family or sometimes kahit sa mga strangers. Sometimes we experience itong mga bad experiences and they remain with us always. Kaya nga ang ibang mga tao meron silang mga trauma
Sometimes sabi natin nga, drama na lang, di ba? No, hindi na drama. No, kaya nga kasi yung takot or yung mga experience that they had kahit mga nung bata pa, it continues. Or maybe ang iba, galit na galit, di ba? Hindi natin alam bakit na lagi na nagagalit tayo kahit walang reason. No, maybe siguro that's another thing. Ang iba nga, we keep on our anger towards sa ating mga parents. Kahit na matanda na tayo, pero may galit pa tayo, no, sa ating puso, sa ating mga towards our parents. Or maybe many other things, wounds that we have, my dear brothers and sisters. Kaya nga, minsan nga sabihin natin, forget and forgive. Kasi namatay naman, or matagal naman, or long time na. Kailangan move on ka. So, mga kapatid, hindi totoo ang forgive and forget. Kailanman ay hindi tayo maaaring makalimot sapagkat meron tayong pag-isip na laging bumabalik-balik sa mga masasakit na alaala ng nakaraan. The scars will not go, no? Of course, wounds can be healed, pero meron tayong scar, no? The marks always be there sa ating buhay. Kaya marahil mas tamang sabihin, forgive, then remember, with healed memories. Ibig sabihin, wala nang sugat, magaling na, at also, the scars are a reminder of healing. Because we are healed, kaya nga, nagpagaling na tayo, kaya nga, meron tayong mga scars. Not because we are wounded, but because we are healed. So, my dear brothers and sisters, that is what, no, dapat na ganito ang ating buhay. Pero ang problema natin, no, madali lang magsabi, pero mahirap talaga to forgive, to move on, to let go of the past. So, of course, no, hindi na madali sa let go and let God. Pero kaya natin, mga kapatid, posible ito sa pamagitan ng ating Panginoon. Ito ang mensahe, ito ang mabuting balita ngayong linggo nga, do not be afraid of the ghost. Huwag po tayong matakot sa mga multo ng ating buhay. Kasi may Diyos tayo, Diyos na buhay, na not God of dead, but God of life, no? Kaya nga sabi sa unang pagbasa, no, siya, no, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, at also sa ating ebanghelyo, pinakita niya nga nabuhay na siya. So, ibig sabihin, our God is God of life. At kasama natin siya. Kasama natin siya. At also, like telling us, you touch me, you get healed, you get peace, you get forgiveness by touching me. So, because God does not just judge us, my dear brothers and sisters. Ang gusto ng Panginoon nga, meron tayong kapayapaan, kagalakan sa ating buhay. Kaya nga, nag-offer siya ng peace, no? Ang kapayapaan ang binibigay sa ating lahat so that we can live in peace, so that we can move on with our life. Ito ang ating Diyos, my dear brothers and sisters. Ang kapayapaang hatid ni Kristo ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob at pag-asa upang mapagtagumpayan ang mga ghost of the past sa ating buhay. Kaya nga importante talaga, my dear brothers and sisters, ang relationship with God. Ibig sabihin, our prayer life. No, that we have to be closer. We have to be closer to God. Dapat na malapit tayo sa ating Panginoon. Dapat na always, no, we touch His wounds, touch our Lord, experience, no, to get healed, to receive the blessings, to be free from all the worries and so on. Kasi ang problema natin, minsan nga tayong nagugustong sa Diyos. Ibig sabihin, I think narinig natin, no, mga ghost employees. Ibig sabihin, may payroll, may pangalan, pero walang tao. Diba? Ganon. May ghost voters, panahon ng election. Marami na mga names, pero wala man mga tao. Ganon din, mga ghost Christians tayo. Marami na. Marami na mga sa register ng ating binyag sa office. Marami na mga Kristiyano. Marami na mga membro ng ating sambayanan, sa ating parokya. No? But ilan na magsimba? Ilan na sumasali sa ating mga programa, ilan na magpakita sa mga simbahan. Ito na ang problema. And then we blame God nga malayo ang Diyos, hindi siya nakinig sa ating mga prayers. Hindi na totoo, mga kapatid. Ang problema, we are distancing from God.
We have to be closer. We have to have stronger relationship with God in order to experience and receive all these blessings. So mga kapatid, ang mensahe ay relax. Relax. God is in charge. Hindi na madali ang ating buhay, pero God is in charge. Nga kung naniniwala tayo na buhay si Jesus, ay wala dapat tayong katakutan. No nga siya ang dapat nagdikta sa ating buhay at hindi ang multo ng ating mga lumang sarili o ang takot na dala ng kasulukuyan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay pagpaparandam ng kanyang pagmamahal sa atin. Mga kapatid, tandaan natin, God is more powerful than any ghost. Mas makapangyarihan ang ating Diyos kaysa mga multo ng ating buhay. At also, God's grace is greater than any fear or any sin. So, kaya nga, Jesus is offering His grace, His peace, His freedom. So, let us receive them and let us experience the freedom that Jesus is offering, the peace that Jesus is offering. Magtayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong magpatotoo sa katunayang tayo'y iniligtas ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil sa maraming kakulangan at kahinaan natin, sa tungkuling ito, humiling tayo bilang bayan sa Kanya at ihatid ang ating mga dagdag pang kahilingan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan sa pamamatnubay ng kanyang mga pinuno ay hindi manghinawa sa pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga nagdurusa ay makatagpo sa muling pagkabuhay ni Kristo ng tiyak na bukal ng kasiyahan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga nag-aalinlangan sa muling pagkabuhay ni Kristo ay matulungang manalig ng mabuting pamumuhay ng lahat ng sumasampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng naging biktima ng mga kalamidad at karahasan ng tao ay makalasap ng tunay na pagtulong ng lahat ng nananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat tayong nagkakatipon dito upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay makalasap ng kapangyarihan at bunga nito sa ating pang-araw-araw na gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang karangalan at kahalagahan ng mga kababaihan ay kilalanin at pahalagahan sa lahat ng bahagi ng mundo at upang mawakasan ang lahat ng uri ng diskriminasyon at pagtatanggi sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ng ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingang iniaalay sa pagdiriwang na ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Jesus, tulungan mo kaming paglabanan ang nakamamatay na bisa ng aming pagkamakasalanan at maging tanda ng iyong muling pagkabuhay sa lahat ng aming mga kapatid. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Tayo pong Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan na tutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niluok mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalos yung buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sa mandali para sa ilang paalaala. Una po ay magkakaroon po tayo ng second collection para sa pagpapatapos ng Kristong Hari Parish. Ikalawa, susunod na linggo, April 21, ay atin pong gugunitain ang linggo ng Mabuting Pastol o Good Shepherd Sunday. Ito rin po ang araw ng mga bokasyon. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng 3-day event na pangungunahan ng ating mga religious congregations. April 19, Biyernes, ay ang Holy Hour for Vacations sa 5:00 ng hapon na pangungunahan ng ating mga religious congregations bago ang 6 p.m. Mass. Sa April 20, Sabado, awareness talks at activities na magbibigay kamalayan tungkol po sa bokasyon para sa kabataan, at April 21, Linggo, vocation fair na gagawin po sa church grounds kung saan may awit at sayaw ang mga religious congregations at mayroon din silang kani-kanyang mga booths kung saan maaari niyong dalawin at magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanilang congregation at karisma. Ikatlo, sa April 29 ay gugunitain natin ang kapistahan po ni Santa Catalina ng Siena. Magkakaroon po tayo ng nobina mula April 20 hanggang April 28 pagkatapos ng misa sa alas 6 ng umaga at alas 4:30 ng hapon sa oratory kung saan nakagalak ang first class relic ni Santa Catalina. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. Magsayo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pinagkalooban kayo ng manunubos ng ganap na kalayaan. Magtamo nawa kayo ng kanyang buhay na walang hanggan. Amen. Sa pananampalataya na buhay kayong kasama ni Jesus sa bautismo. Maging banal nawa ang inyong buhay upang magkasama niya kayo magpakailanman. Amen. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo upang tibayan ang kanilang pananampalataya. Tibayan nawa niya ang inyong pananampalataya upang magpatutuwa kayo sa kanyang muling pagkabuhay sa inyong pang-araw-araw na buhay. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at ibahagi ang kagalakan ni Kristong nabuhay sa lahat ninyong makatagpo ngayon. Salamat sa Diyos.